Ano nga ba ang pakiramdam ng magkaroon ng halos lahat ng bagay na pinapangarap ng marami, sikat na mga magulang, yaman, kagandahan at matagumpay na karera, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay pakiramdam mo ay may kulang pa rin? Ito ang kwento ng babaeng halos buong Pilipinas ay nakitang lumaki sa harap ng kamera. Tinawag siyang mega daughter at marami ang naniwalang madali na ang kanyang buhay dahil anak siya ng dalawang alamat ng showbiz. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, habang mas lalong sumisikat ang kanyang pangalan, mas lalo rin siyang nahaharap sa matitinding pagsubok, pressure, kontrobersya, kabiguan sa pag-ibig, problema sa kalusugan at ang paghahanap ng sarili niyang pagkakakilanlan. Bakit nga ba dumating ang panahong pinili niyang iwan pansamantala ang mundo ng showbiz? Ano ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang paglayo sa spotlight? At paano niya muling nabuo ang kanyang sarili matapos ang sunod-sunod na pagsubok? Samahan ninyo kaming balikan ang buhay ng isa sa pinakakilalang celebrity daughter sa Pilipinas, si Casey Concepcion. Ang tunay niyang pangalan ay Maria Cristina Cassandra Cuneta Concepcion. Ipinanganak siya noong April 7, 1985 sa Maynila. Bilang nag-iisang anak ni Sharon Cuneta at Gabby Concepcion, halos kasabay ng kanyang pagsilang ay naging interesado na ang publiko sa bawat yugto ng kanyang buhay. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kasikatan at tagumpay. Isa rin itong kwento ng katatagan, pagbangon at paghahanap ng tunay na kaligayahan sa kabila ng lahat ng pagsubok. Pero bago tayo magpatuloy, kung isa ka sa humanga kay Casey Concepcion noon, huwag kalikutang mag-like at subscribe sa aking channel. Napakalaking tulong nito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Habang lumalaki si Casey, hindi nawala ang matinding atensyon ng media. Marami ang naniniwalang balang araw ay susunod siya sa yapak ng kanyang mga magulang. Ngunit sa halip na agad pasukin ang showbiz, unang binigyang halaga ng kanyang pamilya ang kanyang edukasyon. Nag-aral siya sa St. Pedro Poveda College para sa elementarya bago lumipat sa International School Manila para sa high school. Dahil sa kanyang exposure sa international environment, naging mahusay siya sa wikang Ingles at madaling nakisalamuha sa iba't ibang tao. Pagsapit ng edad na 18, lumipad siya patungong Paris, France upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa American University of Paris. Doon niya kinuha ang kursong International Corporate Communications na may minor sa Theater Arts. Ayon kay Casey, ang paninirahan sa Paris ang nagturo sa kanya kung paano maging independent at mamuhay ng mag-isa. Malayo man siya sa Pilipinas, hindi naman nawala ang interes ng publiko sa kanya. Habang nag-aaral, nagsimula siyang makilala bilang MTV Asia VJ at commercial model. Dahil sa kanyang eleganteng personalidad, mahusay na pananalita sa Ingles, at natural na karisma, mabilis siyang naging isa sa mga pinaka-in-demand na endorsers noong panahong iyon. Sunod-sunod ang kanyang commercials, billboard campaigns, at iba't ibang proyekto. Noong 2008, tuluyan nang sumiklab ang kanyang acting career nang gawin niya ang blockbuster movie na For the First Time kasama si Richard Gutierrez. Marami ang humanga sa kanyang pagganap at napatunayan niyang hindi lamang siya umaasa sa kasikatan ng kanyang mga magulang. Mula noon ay sunod-sunod na ang kanyang mga pelikula at teleserye, kabilang ang When I Met You, Lovers in Paris, Huwag Ka Lang Mawawala at marami pang iba. Hindi rin nagtagal ay pinasok niya ang hosting at musika. Naging host siya ng The X Factor Philippines at naglabas din ng sariling mga album. Sa paningin ng marami, tila perpekto ang kanyang buhay. Ngunit habang lalo siyang sumisikat, lalo rin niyang naramdaman ang bigat ng pagiging anak ng dalawang showbiz legends. Aminado siyang may mga panahong pakiramdam niya ay kailangan niyang maging perpekto dahil halos bawat kilos niya ay may opinyon ang publiko. Isa pa sa kanyang pinakamalaking hamon ay ang paghahanap ng sarili niyang pagkakakilanlan. Madalas siyang ikumpara kina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Gusto niyang makilala bilang Casey Concepcion, hindi lamang bilang anak ng dalawang sikat na artista. Naging emosyonal din para sa kanya ang sitwasyon ng kanilang blended family. Sa panig ng kanyang ina ay mayroon siyang mga kapatid na sina Frankie, Miel at Miguel Pangilinan. Samantala, sa panig naman ng kanyang ama ay mayroon din siyang mga half-sisters. Inamin niyang may mga pagkakataong nahirapan siyang balansehin ang relasyon sa magkabilang panig ng kanilang pamilya. Bukod sa usaping pamilya,
Naging laman din siya ng balita dahil sa kanyang mga relasyon. Isa sa pinakatanyag ay ang relasyon nila ni Piolo Pascual. Marami ang kinilig sa kanilang tambalan matapos ang teleseryeng Lovers in Paris. Ngunit sa kabila ng magandang simula, nauwi rin ito sa hiwalayan na naging isa sa pinakamalalaking usapin sa showbiz. Bukod kay Piolo, naiuugnay rin noon ang kanyang pangalan kina Paulo Avellino, Albie Casino at maging kay Apil Dion AP. Ngunit habang tumatagal, mas pinili ni Casey na ilayo sa publiko ang kanyang personal na buhay upang mapanatili ang kanyang kapayapaan. Noong 2023, muling naging usap-usapan si Casey matapos mapansing in-unfollow niya sa social media ang ilan sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Maraming netizens ang nagtaka at naglabas ng iba't ibang haka-haka. Ngunit ipinaliwanag ni Casey na ginawa niya ito bilang bahagi ng pagtatakda ng personal boundaries para sa kanyang mental health. Nilinaw rin niyang hindi nangangahulugang wala na siyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Tulad nga ng sinabi niya, unfollow doesn't mean unlove. Ngunit hindi lamang emosyonal na pagsubok ang kanyang hinarap. Isa rin sa pinakamabigat na laban niya ay ang kanyang kalusugan. Inamin ni Casey na mayroon siyang polycystic ovary syndrome o PCOS, isang kondisyon na nagdulot ng hormonal imbalance at mabilis na pagdagdag ng kanyang timbang. Dahil dito, naging biktima siya ng body shaming. May mga nagsabing buntis siya, habang ang iba naman ay nagsabing napabayaan na niya ang kanyang sarili. Kalaunan ay nilinaw niyang hindi siya buntis at ang pagbabago sa kanyang katawan ay dulot ng PCOS. Bukod dito, nagkaroon din siya ng dengue, pneumonia at chronic fatigue kasabay ng matinding emosyonal na epekto ng pagpanaw ng kanyang lola. Dahil sa sunod-sunod na pagsubok, napagdesisyonan niyang pansamantalang lumayo sa showbiz. Noong 2021, lumipat siya sa Los Angeles, California kung saan naranasan niyang mamuhay ng mas tahimik at pribado. Doon ay nagagawa niyang mamili sa grocery, maglakad sa kalsada at mamuhay na parang isang ordinaryong tao. Habang nasa Amerika, mas pinagtuunan niya ng pansin ang kanyang jewelry business na Avec Moi by Christina. Nag-aral pa siya sa Gemological Institute of America upang maging certified gemologist. Siya mismo ang nagdidisenyo ng ilan sa kanyang mga alahas at hands-on sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Sa kasalukuyan, unti-unti na ring bumabalik si Casey sa iba't ibang proyekto, ngunit mas maingat na siya ngayon sa pagpili ng kanyang mga ginagawa. Mas pinahahalagahan na niya ang kanyang mental health, pamilya at panloob na kapayapaan kaysa sa anumang kasikatan. Sa kabila ng lahat ng intriga, kontrobersya, heartbreaks at mga pagsubok sa kalusugan, nananatiling matatag si Casey Concepcion. Ipinakita niyang ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng proyekto o laki ng kinikita, kundi sa kakayahang bumangon sa bawat pagsubok at piliing mahalin ang sarili. At marahil, iyon ang pinakamahalagang aral na maiiwan ng kanyang kwento, na kahit gaano pa kasikat o kayaman ang isang tao, lahat ay may mga laban na hindi nakikita ng publiko. Sa huli, ipinakita ng buhay ni Casey Concepcion na hindi lahat ng kumikinang ay walang pinagdaraanan. Sa likod ng kasikatan, kayamanan at marangyang buhay, ay may mga laban ding hindi nakikita ng publiko. Ngunit sa halip na magpatalo, pinili niyang bumangon, unahin ang kanyang kalusugan at hanapin ang kapayapaang matagal niyang minimiti. Ikaw, ano ang masasabi mo sa naging paglalakbay ng buhay ni Casey Concepcion? Sa palagay mo ba tama ang naging mga desisyon niya para sa kanyang sarili at sa kanyang mental health? Ibahagi ang iyong opinyon sa comment section dahil gusto naming malaman ang inyong mga saloobin. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa aming mga susunod na dokumentaryo tungkol sa buhay, tagumpay at mga lihim ng inyong mga paboritong artista. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento.